Genesis chapter 21. Pinanganak si Isaac. Binles ni Lord si Sarah, gaya ng sinabi niya. At tinupad ni Lord ang pangako niya. Kahit matanda na si Abraham, nabuntis pa rin si Sarah at nagkaanak ng isang lalaki. Pinanganak yung bata sa eksaktong panahon na sinabi ng Diyos. Isaac ang pinangalan ni Abraham sa anak niya. Nung 8 days na si Isaac, tinuli siya ni Abraham, gaya ng inutos ng Diyos. Pinanganak si Isaac nung 100 years old na si Abraham. Sabi ni Sarah, nakakatawa itong ginawa ng Diyos sa akin. For sure, matatawa ang lahat pag nabalitaan nila ito. Tapos sabi pa niya, sino mag-aakala at makakapagsabi kay Abraham na mag-aalaga pa ako ng bata? Pero nagkaanak ako sa kanya kahit matanda na siya. Nung lumaki yung bata at tumigil na siya sa pagdede sa nanay niya, naghanda si Abraham para i-celebrate yun. Pinalayas sina Hagar at Ishmael. Isang araw, nakita ni Sarah na nakipaglaro si Ishmael sa anak niyang si Isaac. Si Ishmael yung anak ni Abraham kay Hagar na isang Egyptian. Sabi ni Sarah kay Abraham, palayasin yung alipin na yan at yung anak niya. Hindi dapat makihati ang anak ng babaeng yan sa mamanahin ng anak kong si Isaac. Ang sakit-sakit nun para kay Abraham. Kasi anak din naman niya si Ishmael. Pero sabi ng Diyos kay Abraham, huwag ka na mag-alala para sa bata at sa alipin mo. Gawin mo yung sinabi ni Sarah sa'yo. Kasi kay Isaac ko tutuparin yung pinramis kong lahi sa'yo. Pero bibigyan ko rin ng maraming anak, yung anak ng alipin. At gagawin ko silang isang bansa kasi anak mo rin naman siya. Kinabukasan, maagang gumising si Abraham at binigyan niya si Hagar ng pagkain at tubig. Pinabuhat niya kay Hagar ang mga yun. At pinaalis siya kasama ang bata. Umalis nga siya at nagpagala-gala sa desert ng Beersheba. Nung naubos na yung tubig nila, iniwan ni Hagar ang bata sa ilalim ng maliit na puno. Tapos, umupo siya sa bandang malayo. Mga 100 meters yun. Sabi niya sa sarili, hindi ko kaya makitang mamatay ang anak ko. Naupo na lang siya doon at umiyak. Narinig ng Diyos na umiiyak yung bata. Tapos, isang anghel ng Diyos ang kumausap kay Hagar. Anong iniiyak mo, Hagar? Huwag kang matakot. Narinig ng Diyos ang iyak ng bata. Lapitan mo siya at patahanin. Gagawin kong malaking bansa ang lahi niya. Tapos, pinuksan ng Diyos ang paningin ni Hagar at nakita niya ang isang balon. Pumunta siya doon at pinuno niya ng tubig yung dala niyang lalagyan. Tapos, pinainom niya yung bata. Hindi nga pinabayaan ng Diyos si Ishmael sa paglaki niya. Tumira siya sa desert ng Paran at naging mahusay na hunter. Ikinuha siya ng nanay niya ng isang Egyptian na mapapangasawa niya. Ang agreement ni na Abraham at Abimelech. Nung time na yun, pinuntahan ni Abimelech si Abraham. Sinama niya si Pikol na commander ng army niya. Sabi niya kay Abraham, kasama mo ang Diyos sa lahat ng ginagawa mo. Sumumpa ka ngayon sa harap ng Diyos na hindi mo ako lolokohin o yung mga anak ko o yung mga magiging anak na mga anak ko. Naging loyal ako sa iyo. Kaya mangako ka na magiging loyal ka rin sa akin at sa bansang ito kung saan ka nakatira. Sumagot si Abraham, sige, nangangako ako. Nagreklamo si Abraham kay Abimelech tungkol sa isang balon na inagaw ng mga alipin niya. Ang sagot ni Abimelech, hindi ko alam kung sinong gumawa niyan. Hindi mo naman sinabi sa akin. At first time ko yung mabalitaan ngayon. Tapos doon, gumawa sila ng agreement. Binigyan ni Abraham si Abimelech ng mga tupa at baka. Hiniwalay ni Abraham yung 7 babaeng tupa sa mga alaga niya. Tapos, tinanong niya si Abimelech, para saan yung 7 tupa? Bakit mo hiniwalay? Sumagot si Abraham, para sa iyo ang 7 tupa na ito. Pag tinanggap mo ang mga ito, ibig sabihin, tinatanggap mo, ako ang humukay sa balon na ito. Kaya tinawag na Beersheba ang lugar na yon kasi doon sila sumumpa sa isa't isa. After ng agreement nila doon sa Beersheba, bumalik na si Abimelech sa Pilistia. Kasama si Pikol na commander ng army niya. Tapos, nagdalhin si Abraham ng puno ng tamarisk sa Beersheba at sinamba niya si Lord, ang Diyos na nabubuhay forever. Tumira si Abraham sa Pilistia sa loob ng mahabang panahon.